Kasama to sa quiz ha, pwede na kayo mag-take note. Nahati sa Old and New Testament. So, di-discuss na natin yung last time. And, ang writers niya ay 40 writers. So, kahapon, kung nandun kayo sa lesson ni Brother Mr. M, or Israel. So, when we say Jew, Hebrew, and Israel, isa lang sila. So, i-define muna natin. Pag sinabing Jew, definition yan ng dalawang bansa lang kasi noon. Isang Jew at isang Gentiles. Pag sinabing Hebrew, kasi sila ay sumusunod sa nalimutan ko yung pinakapaliwanag nito. May root word to eh. At kaya tinawag naman silang Israel kasi dahil galing sila sa angkan ni Israel. Si Israel ay si Jacob. Alright? So today we will discuss pamunas niya. Pamunas ni Jero. And we will now discuss the three dispensation of time. If we will going to interpret the Bible, everybody say dispensation. Dispensation. Nahati siya sa tatlong uri ng panahon. Lagi natin tatandaan yun kasi yan ang mag-guide sa atin if we will quote Bible verses. Kasi ang problema ng maraming nagtuturo, galo-halo na. Meron nabasa dito, pwede to. Nabasa dito, pwede to. Especially kayong mga magsisermon, mga inassign ko. Merong mga quote na magaganda sa Bible. For example, Jeremiah, ano yan? 29:11. 29:11 ba yan? 29:11 ba yan? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ginagamit ng marami yan. Overused na yung verse. Pero, 70 years pa nila. nung sinabi ni Lord yun, kay Jeremiah niya sinabi yun. Bakit? Sino ba si Jeremiah? Si Jeremiah ay weeping prophet. Yun yung panahon na masasabi nating pinabayaan ng Diyos ang Israel. Siya ang propeta noong ang Israel ay nasa kulungan ng Babylonia. Na-capture kasi sila eh. Na-capture sila, nakakulong sila sa isang, anong tawag natin doon? Hindi cell kasi yung kulungan nila noon eh. Hindi dungeon. Ang kulungan nila noon, ang kulungan ng mga Israel na na-capture sila sa Babylon, parang Isla. parang detention camp. Parang kampo. Walang selda. Pero hindi kayo makalabas kasi parang may bakod. Ang dami nila eh. Libo sila eh. Alright? Okay, ulitin ko pa. And then, dalawa ang sinulat ni Jeremiah. Take note niya ha. Lamentation at saka Jeremiah. Lamentation or yung sa Tagalog, panaghoy. Kaya tinawag na panaghoy, nananaghoy na siya. Naglalament siya. Lament means pag-iyak. Ano? Set apart. Holiness yun. Pag-iyak. So, naglalament si dahil yung panahon na yon sobrang pinabayaan sila ng Diyos. Ulitin ko ha, during lamentation ng Jeremiah time, yung mga anak na Israel, sobrang gutom nila, yung mga fetus kinakain. Gano'n nakalaga ang sitwasyon. Tapos kung sino yung matanda sa kanila, yun ang unang kakatayin. Nandun nga sila sa isang area, pero walang nagpo-provide sa kanila ng food. Tapos kukuhanin pa sila para pagtrabahuin, tapos pababalikin sila pagkatas ng trabaho without food. Ano kayo eh, kumbaga alipin kayo eh. Anong gagawin ko sa inyo? Sir, kanina ito naganap? Yung panahon ni Jeremiah, nung sila ay na-capture ng Babylon Empire. Na-capture sila eh. Tapos mayabang kasi sila, dahil ang katwiran nila at pumapasok sa utak nila, hindi kami natatalo. Hindi na kailangan ng Diyos. Hindi kami natatalo. Ngayon, itong laban nila with the Babylonian, talo sila. Na-capture silang lahat. I-research ko ulit, nalimutan ko kung ilang years silang na-capture. Kaya yung
Jeremiah chapter 29 verse 11, nung sinabi, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you." Actually, kay Jeremiah lang yun. Yun ang puso. Kay Jeremiah, applicable lang yun. Tapos yung the rest ng Israel, pinabayaan talaga ni Lord yung why? Yumabang sila. Hindi namin kailangan ng Panginoon. Hindi namin kailangan ng Panginoon. Kaya namin to. Mananalo kami. Ayun yung paniniwala nila Jeremiah. Yung mga Israel, Nationalita, mga yung kasama mga niya. Israelita, yung mga kasama ni Jeremiah. Sabi ni Jeremiah, hindi, kailangan natin ng Panginoon. Kaya umiiyak siya kasi, Panginoon, pinili mo ba kami para maghirap dito? Hindi siya sinasagot ng Panginoon doon. Pero isa sa mga sagot ng Panginoon ay ang Jeremiah 29:11. Ngayon, hindi siya applicable kung naghahanap ka ng course, naghahanap ka ng career. So yun ang sinasabi ko. When we quote Bible verses, intindihin muna natin yung tinatawag na Jeremiah 29:11. was that 11? Context. Was that 11? Ha? 29:11. 29:11 nga. But technically, on the other hand, alam naman talaga ni Lord kung ano ang plano niya para sa'yo. Pero hindi mo pwedeng i-quote yun at sasabihin mo yung verse na yun ay para sa'yo. Nakuha niyo po? So pag sinabing context, kunyari, ganyan. May nabasa tayong verse. Especially kayong mga inasign ko mag-speak ha. Kasi verse lang ang binibigay ko eh. Kunyari, ito yung Book of Jeremiah. Chapter 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos ito bandang 11. Kung mag-iintindi kayo ng verse, kunyari, ito yung binigay kong verse. Dalawa kasi ipag-iintindi dyan. Isang hermeneutically, at saka isang exegesis. Pag sinabing hermeneutic, sino nagsabi? Kanino sinabi? Para kanino sinabi? Bakit sinabi? Yan yung hermeneutic. Sir, papaalam sir. Kanino sinabi? Oh. Sino nagsabi? Bakit sinabi? So, babasahin mo yung tinatawag na context. Context means with the words. So, iintindihin mo yung unang word, pangalawa, pangatlo, pang-apat, para maintindihan mo tong ilang verse na gusto mong piliin. Hindi lang dun sa particular na dun. May story before that. May kwento siya dito, may kwento siya dito. Ngayon, kung halimbawa katulad din ninyo na bago-bago pa, hanap po yung tinatawag na commentary. Type po sa Google. Maganda nga ngayon Google na eh. Dati, kailangan may libro ka pa eh. Sa pagkabatid kong Diyos, ang plano para sa inyo. Maganda sa English yan eh. I know. For I know the plan I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. But in general, yun naman talaga ang plano ni Lord sa lahat. Plan to prosper us and not to harm us. Kaya nga, di ba, lagi sinasabi din ni Serman, ang pagpastor, hindi yan mahirap. Sa isang banda, totoo yun. Bakit? Pinagpapala kasi ni Lord ang mga lingkod niya. Okay? So, balik tayo. Nagandihan tayo. Exegesis naman, ang meaning ng exegesis, anong application nito sa akin? Yan. So, kung kukuha ka ng meaning sa verse, wag agad yung ano ang patungkol nito sa akin. Hindi yun. Pag kukuha ka ng meaning ng verse, lagi mong tatandaan ano ang context. Okay, pag naipaliwanag mo na yung buong context, saka mo ngayon tatanungin ano ang application nito sa akin. Gets? Alright. So, ulitin ko ha. Pag Ay, sir, sinabing, with words context po ba yan? pag sinabing, intindihin mo with context, kunyari ito yung verse na gusto mo, ang ganda. Intindihin mo yung nasa taas, intindihin mo yung nasa baba. Sino kausap? Sino kausap, bakit sinabi, anong panahon yun, anong date yun, Historical ba? oo, bakit. Mga ganun, lahat ng background ng verse na yun, yan ang hermeneutic. At ito, take note ha, karamihan ng pastor, mababa ang, pasensya na, mababa ang level ng hermeneutical, nila, interpretation. Puro exegesis. Akala nila yung verse na yun, sinulat para sa'yo.
Hindi sinulat yun para noong panahon na yun. Bakit natin kinukot? Ba't natin binabasa? Kasi, di ba, our God is the same yesterday, today, and forever. So, the same concept lang siya. So, kung naging mabait siya doon sa mga naging tapat noon, ganun din ang mangyayari sa'yo pag maging tapat ka sa kanya ngayon. Yun lang naman yun Kaya siya nagiging applicable sa'yo. Kasi sumusunod ka. O ngayon, doon sa sumusunod sa kanya, tapat siya. Kaya paulit-ulit niya sinasabi, kung susunod kayo sa akin, ayos kayo. Pag hindi kayo susunod sa akin, hindi ito kayo. Pero yung mga verse na yun, kung kanino niya sinabi, doon lang nagiging Doon lang applicable talaga yon. Kaya lumalabas yung exegesis. Yung hermeneutics, technically, hindi talaga para sa'yo yun. Wala kang kinalaman doon dahil wala ka naman nung panahon na yun. Yung exegesis noon, ano ang impact nito sa akin ngayon? So, ang impact nito sa akin ngayon, kung si Lord ay tumutulong sa mga sawi ako ngayon, malamang tutulungan niya rin ako. Yun ang ibig natin sabihin. Sarap na ng amoy ng kape, oh. Sana may late, para may tinapay. Ano ang impact nito sa akin? Personal. So every time we read Bible, let us always ask, what is it for me? Ano ngayon sa akin? Or else, yung Bible is a mere book lang siya with papers and stories. Wala siyang impact sa buhay mo. Sabi nga nila, ano daw ang pinakamagandang translation? Ay Biblia na na-apply sa buhay. Yan ang pinakamagandang translation. Alright? Okay? Alright. When I say okay, say alright. Alright. Walang tanong. Wala pa. Wala pa naintindihan eh. Parang ang hirap naman yata. Dinadahan-dahan ko na nga eh. Sir, ako kasi napansin ko lang kasi sir na much ang Bible sa may kasi common yun sa may ano yun, di ba sa Old Testament ng ano yan. Na-focus sila sa part ng Middle East. Bakit po doon? Okay. Aware ka ba sa Aware ka sa world history? Yes sir. So saan ang duyan ng kabiasnan or the cradle of civilization? Babylonia, yung sa may part Mesopotamia. Mesopotamia, Mesopotamia ang ancient name. Ano ang modern name ng Mesopotamia? Iraq, Iraq. yung So technically, Syria. yung area ng Garden of Eden, wala kasi makapinpoint kung saan banda. At ang nabuhay na lang na ilog ngayon ay dadalawa na hanggang ngayon ibuhay pa. Yung Tigris at Euphrates. Yung pinagpulan ng ilog Jordan sir, yung ano. Oo. Kasi malaking ilog yan eh. Nung panahon ng Genesis chapter 1, may kung saan located ang Garden of Eden. Tano ba ako? Sige, Sa apat, ilog. sabihin na natin. For Double letters. check nga, double check. Sabi ko sa'yo, inaantok na ako eh. But anyway, the truth is, may natirang dalawa. Yung Tigris at yung Euphrates. At yung Tigris and Euphrates, nasa area ng Mesopotamia. So, most likely, ang cradle of civilization, nagsimula ang buhay sa area ng Middle East. And then, kung i-compare mo naman sa science discovery na ang isla noon ay isang isla lang, Pangaea. Tama? Apat. Apat. Okay, saan ba yung 7 na yung river na yun? Vision, Gihon, Tigris, at saka Euphrates. Yan, Vision, Gihon, Tigris, and Euphrates. Yan. Di ba naalala niyo yung discovery ng science na iisa lang ang isla noon? Kaya tingnan niyo yung mga igorot. Yung igorot, yung full-blooded igorot. Tapos Pleistocene wala pa. Yung mga igorot talaga, hindi yung mga ita, magkaiba yun. Kasi minsan ang thinking ko dati pag sinabi igorot, ita. Ita. Akala natin gano'n, ang ita, maitim na kulot. Maitim Ang na. igorot, singkit, maputi. Namumula Pag na-arawan, magpupula-pula yung rosy cheek yun. Namumula yung ano. May mga taga-Bagyo, yan. Igorot yan. May resemblance sila sa mga Chinese at saka sa mga Koreans. Kasi nga, yung dulo ng Pilipinas at yung China at Korea, magkadikit yan noong unang panahon. So, kung sasakyan natin yung Pangaea theory, ako medyo naniniwala ako dun sa Pangaea theory na iisang isla lang to. Tapos, eventually, naghiwalay. Kasi nung unang panahon, paano
paano sila tumawid, wala pa silang malalaking bangka. Pero meron ng mga civilization sa mga ilang bahagi. And then nag-start doon sa isang area na yun. Yun ang tanong mo, Salvador. Sa Middle East sila nag-start. Okay, sir. Thank you po, sir.